Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to paint some blood effects on McFarlane Toys Medieval Spawn. So ito na yung nagawa natin mga moms or pangalawang production na to ng Medieval Spawn. Yung first nandun sa display case natin, papadala natin yan sometime next year. Okay, but for another client, ito yung ginawa natin. Ito yung gusto niya, Medieval Spawn. So pangalawang production na natin to. And ito yung front, ito yung side, ito yung back, and yan, ito yung back niya without the cape. Tapos ito yung kabilang side. So ang ginawa natin dito, tapos ito pala yung weapons niya. So we have the axe and the sword. Yung ginawa natin dito, right off the bat, nag-spray tayo ng Bosny flat black. Tapos dry brush ng steel paint using Vallejo metal color steel 77.712 Acero. And then after the dry brush, skull paint tayo ng skull detail sa kanyang face, dito sa mga skull sa belt and sa knees, and dito rin sa likod dito rin sa kanyang shoulder. Ang laki ng skull dito, ang ganda. Tapos dito sa kanyang likod na kung paano ina-attach yung kanyang cape. Tapos yung gusto ko dito talaga sa McFarlane Toys, sobrang detailed ng kanyang sculpt, ng action figure sculpt niya. Look at the chest armor, the armor plates, the chains, the skull, yung chainmail niya, meron ding texture. So iba-iba yung texture niya, kaya gustong gusto kong gumagamit ng dry brushing technique dito sa mga McFarlane Toys na action figures. Okay, after nung skull paint detail natin, nag-apply na tayo ng gold, ng copper, and ng red sa skull. Yung copper naman, yun yung mga panel lining, or rather mga trim dun sa kanyang armor. And then yung cape, base coat ng blood red, and then dry brush ng warm red, and then also dry brush din ng using medium orange and then yellow. Yan. Okay, next na step naman natin. Ito na, meron na akong warm red. Lagay lang natin dito shake lang natin na mabuti. And thank you very much Hero Paints for providing the paints for our toy customs. Okay, teka lang. Lagay ko lang dito sa ating color palette. Okay, decent amount of paint para sa mga paint effects na gagawin natin. Usually gagawin natin to sa mga spiky areas ng armor. Sa mga spikes. Saan ba yung mga spikes ito? Pwede rin dito sa shoulder armor. To try natin . So pag gumagamit tayo ng sponge, idadab lang natin yung sponge to the surface. Kunwari maglalagay tayo rito sa shoulder armor. Yan. Dab lang natin. Konting-konti lang. Kung gusto nyo pag mas madiin yung press nyo, mas maraming paint yung matatransfer din sa surface. Okay? So usually yung magka-catch nito, yung papahid ng yung mga naka-extend na part, yun yung magka-catch ng mga pintura. More than yung mga naka-recessed na areas or yung mga nakalubog. So, pwede rin tayo maglagay dito sa kanyang neck area, sa armor, ayan, sa belt, sa chains, lalo na sa chains. Gusto ko rin tong mga blood effects na ginagawa natin dito sa mga kasi parang nag-add siya ng contrast din sa mga neutral colors. Kunwari dito sa spikes, mas nagiging mas mataas yung contrast ng red dun sa over black. Lalo na rin dito sa mga spikes niya. Actually kahit saan nyo gusto, pwede nyo lagyan. Wala namang mga rules dito. Kung ano yung gusto nyo gawin sa action figure nyo, pwede nyo gawin sa toy customs. Kung ano yung gusto nyo gawin sa action figure, pwede mga ma'am sir. Walang rules. Walang rules. Kayo gagawa ng sarili nyong rules, sariling technique. Kung gusto nyo gawing white, gusto nyo gawing black, red, silver, lahat ng process na gusto nyo gawin, kaya
Sa mga tools na meron tayo ngayon, katulad ng mga pintura, ng mga brushes na easily accessible and affordable, you can do anything you want. You can apply it sa mga toys na gusto nyo i-customize or i-custom repaint. Para sa akin, ang pinaka underrated na skill or painting technique, yung dry brushing. Isa sa pinaka importanteng skill. Tsaka ano naman siya, tingin ko low learning curve compared dun sa ibang painting techniques. Kasi pag natutunan nyo to, yung dry brushing technique, low low level lang naman yung learning curve niya, pero malaki din yung visual na contrast na binibigay niya dun sa sa figure. Kasi pag na dry brush niyo yung kunwari flat black lang, no, kapag nag-apply na kayo ng dry brush dun sa flat black na action figure or sa surface, makikita ka, lalong-lalo na kapag McFarlane Toys, kitang-kita ka agad yung mga surface texture na lalabas pag in-applyan nyo ng dry brush. Gustong-gusto ko lagyan to ng hindi naman battle damage, pero blood effects dito sa mga spikes. Makikita talaga yun. Mas nagiging interesting kasi yung mga spikes kapag meron ng mga blood effects. Tsaka mas kita siya compared to lahat lang silver. Yan, pati dito sa lower part ng ng foot armor nilalagyan ko na rin. Yan, pati dito sa kabila, lagyan na rin natin. Ang dami kasing spikes nito, yung medieval spawn. Pati dun sa pati dun sa mga weapons niya, pwede natin lagyan. So yun mga mamsir, that's it. Teka, mag-apply na rin tayo ng paint dun sa dun sa weapons niya. One shot lang to, wala nang editing. Sa lahat ng mga videos ko, halos wala nang editing. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, yun yung ina-apply ko dun sa mga sa mga action figures natin. Dati nag-record ako ng real time, mayroon din ako mga live stream sa Facebook. If you want to see me paint live, pwede yan. Meron ako mga live streams, meron din ako mga tutorial katulad nito, YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels, dami mga mamsir. So sa lahat ng platforms nag-upload ako. If you want to see me on Facebook, meron YouTube, primarily YouTube and Facebook, yun yung dalawa. Tapos nakasync naman yun to Instagram and TikTok. Yung TikTok medyo separate pa yung upload ko. Yan, nag-apply lang tayo ng blood effects dun sa sword. Yan, ganyan. Kita ba? Okay. Tapos dito rin sa sa axe niya. Or hammer pala, hammer. Yan, dito yung spikes. And then dito sa side. Okay. Alright. I think this is it. So tapos na tayo dito kay Spawn. Sasend na natin yung pictures ito kay client. Yan, tinuruan ko lang kayo. Dinocument ko lang din kung paano ako maglagay ng mga blood effects sa mga action figures natin. Okay. So yun. Tapos kung gusto niyo patuyuin, gumagamit ako nito, hair dryer, Philips Essential Care Compact 1200 watts. Wala siyang option para magbuga ng cold air. Kaya hot lang muna binubuga na ito. Sobrang useful nito sa customization journey nito. Kasi napapabilis na yung drying time ng mga paints. In terms of naman yung sa mga joints, wala namang nabago sa articulation. Ganun pa rin, you can still move the head, the arms, 360, yung cape nagagalaw pa rin, walang paint chipping, flexible pa rin naman yung yung material. Ayan, hindi naman nagbe-break yung paint. Ayan, salamat talaga Hero Paints for making these kinds of paints na na flexible at matibay. Tapos
Syempre, nag-apply ako ng primer and mag-apply din ako ng top coat para mas ma-prevent yung paint chipping and paint scratches, lalo na sa joints and dito sa mga parts na gumagalaw. Dito sa cape naman, wala namang problema dito. Yan, nabibend naman siya, bendable naman. Wala naman paint cracks na nangyayari. And dito sa mga spikes, kapag tumigas na yung pintura dito, mas magiging matalas yung yung mga spikes niya kasi nag-apply tayo ng paint. So yung paint mag-harden, so mas titigas yung spikes, kaya mag-ingat kayo, mas magiging sharp yung point niya. Yung mga pointed parts. So yun. Alright, so that's it mga ma'am, sir, ma'am. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.